makakausap po natin sa kabila ho kasi ng mga balitang lumabas ho kahapon. Meron ho tayong seryosong problema. Ito po ay ang kakapusan at ang posibleng pag-aangkat na naman ng iba't ibang mga agricultural products sa ating pong bansa. Makausap nga natin ang pinuno, ang chairman ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated. Alamin nga natin, kumustahin nga natin at ano sa loobin ng ating mga magsasaka, mga nagtatanim ng gulay, pati na rin mga mangingisda sa pagkakataon pong ito. Si Ginoong Leonardo Montemayor, ang chairman ng Federation of Free Farmers, nasa ating linya. Sir Montemayor, Sir Leonie, kumusta po? Chairman, good morning po. Good morning din, kasamang Orly at sa lahat po ng mga nakikinig sa program. Magandang umaga rin po. Siguro may dapat lang akong i-explain talaga ang aming kinausap po ay kayo dahil dati rin kayong Agriculture Secretary, Sir Leonie. Para mas maganda siguro, Chairman, sa inyo maggaling itong mga gustong malaman ng ating mga kababayan sa totoong sitwasyon ng ating ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Dito po nakaarang araw kasi may pahayag. Alam natin, unawaan natin, may nagdaang sunod-sunod na bagyo. Mabigat po yun, Chairman. Ano po? Itong 4 hanggang 5 malulupit na mga bagyo naka-apekto sa ating mga pananim at ang resulta ay kakapusan ng supply. Pero parang napakahirap tanggapin na mas uunahin ay yung pag-aangkat sa halip na tiyakin kung kumusta yung ating kalagayang pang-agrikultura sa bansa. Ano ang inyong reaksyon sa kabila ng mga balitang lumabas na yan noong nakaraang linggo, Chairman? Napakahalagang mga katanungan ninyo, Ka-Orly. Intact timing din kasi sa ngayon, nandito ako sa Talavera, Nueva Ecija. Kamusta po dyan? Opo, may meeting kami ng mga... yun nga po may ka-meeting ko yung mga magsaka rito. Hindi lang po sa Nueva Ecija, pati po sa Mindoro at ibang mga lalawigan. Malakas din po siyempre yung tama nitong mga sunod-sunod na bagyo at mga ibang mga kalamidad. So, apektado rin siyempre yung palayan po natin, mga gulayan, kasama na po dyan yung sibuyas. Pero tama kayo, Ka-Orly, sana ang unang, kung nagpalabas ng announcement ang Department of Agriculture, sana ang inuna kung anong ginagawa o gagawin pa ng kagawaran ng pagsasaka para matulungan po yung ating mga magsasaka para makabangon. Yan po. At siguro at the same time, kung sa palagay nila po ay dapat tignan yung posibilidad na umangkat na naman tayo, importante po siguro ay unang-una sumangguni po sila, makipagkonsulta sa mga magsasaka, lalo na po sa pamagitan kanilang mga samahan. So yan po ang unang... Iniisip ko kasi, Chairman, pinipilit kong review lahat ng mga lumabas na mga balita kasi baka naman natanong lang. Hindi naman siguro masama sumagot na, paano kung kulang pa rin? Wala tayong magagawa, mag-aangkat tayo para... So siguro baka ganun ang takbo ng mga pagtatanong. Pero may mga pahiwatig talaga na parang yung pagtukoy kung kulang naman ng bigas, pwede tayo kumuha sa ibang rehiyon. Kung kulang naman ng kamatis, pwede. Yun ang hinahanap ko na mukhang nakaligtaan lang sigurong i-explain. Sa tingin nyo, Chairman, may problema bang malaki na hahantong talaga sa pag-angkat kung pag-uusapin? Pag-uusapan natin yung bigas siguro, mukhang kulang man o hindi. Talagang kailangan natin mag-angkat. Pero yung mga gulay, lalo na yung isda, naku naman, napapaligiran tayo ng karagatan. Sa katubigan sa atin, yung dagat, pati mga tabang, mababalitaan mo, mag-aangkat pa tayo? Tama ka, Orly, no? Parang pagka may mga pangyayaring ganito, na may mga kalamidad, parang narinig agad natin yung lumang tugtugin Di ba? Sana naman na medyo baguhin yung kanta. Sasabihin dito, itong mga nangyayaring mga epekto ng mga bagyo sa ating produksyon, kailangan lalo natin pag-ibayuhin ang mga programa para mapalakas yung pagbabangon ng ating mga magsasaka at pagbigay po ng sapat na intervention o iyod ng gobyerno para lalo po natin mapag-ibayo ang ating lokal na produksyon. At the same time, doon nila papasok na kung talagang kukulangin ng temporarily ang supply, siguro maaaring naman i-consider natin yung importasyon. So siguro matter of emphasis, Ka-Orly,
unahin muna yung mga dapat gawin sa ating lokal na kakayahan, tapos secondary yung pong importation. Pero gayon pa man ka, Orly, sa kaso po ng bigas, aminin naman talaga natin na may malaking epekto itong hindi lang po itong kasalukuyang mga bagyo, pati po yung El Nino sa early part ng 2024. So, ang tingin ko po ang tama po sa ating lokal na produksyon ng palay na ginagawang bigas, siguro hindi po kukulangin ng 1 million tonelada ng bigas ang magiging reduction sa ating supply na mula po sa lokal. Ngunit, po naman ka, Orly, yung dahil po sa kasalukuyang mga batas po natin, malaya naman po yung mga gustong umangkat ng bigas. Wala na pong hadlang po ngayon. Opo, so hindi na dapat sabihin po mag-import na naman tayo kasi lahat naman na malayong umangkat in fact, yung kakapusan siguro natin dito sa bigas, kung naman po, na-offset po yan ng mga importasyon. In fact, sobra-sobra pa nga Hindi po pasok na imported rice. Yan ang masakit, yung tinura nyo, Chairman. Yung mayroon kasi may mga import permit na ipinalabas. Pero ang inaasahan nating epekto hindi nangyayari. Tulad na lamang nung asahan na magbumura dahil may mga suporta na imported na bigas. Pero hindi naman nangyayari yun. Binaba na nga ang buwis, Chairman. Hindi pa rin nangyari yun. So mukhang itong importation na to dapat nang tiyakin. Sabi nga nila siguro wag ng private, tayo na mismo, public na. Kaso inalis naman niya sa kapangyarihan ng NFA, Chairman. Opo, kaya actually, tama kayo bukod sa malaya yung importasyon, tinapyasan pa yung taripa. Remember, yung lahat na ng ikagiginhawa ng mga trader ng bigas binigay na. Pero hindi naman naipasa yung inaasahan kwan. 5 piso hanggang 7 piso na naging savings po ng mga importer dahil nabawasan po yung buwis na binabayaran po nila sa kanilang importasyon. Lahat sinasabi, in-expect natin na by this time, dapat yung retail price ng bigas dapat bumaba na po ng at least 5 pesos per kilo. Dapat nga raw 46 na ito. Dapat 46 na ito natin makikita ang premium rice na 52, 53. Dapat nasa 46, 47 range na ito ngayon hindi naman nangyari. Oo, tama kayo. Pero ang bawas lang po sa presyo ng bigas sa palengke base sa Philippine Statistics Authority data, 50 centavos lang per kilo Ano pa naman yan? Tama po. Tapos sa kabilang dako naman ka, Orly, kawawa naman yung ating mga magpapalay kasi bagsak naman ang presyo po ng palay. Okay. So, both sides, producer at consumer, hindi nakikinabang. Ang importer trader ang malaking ginawa. Okay. Chairman, yun namang mga gulay. Alam natin na malaki yung epekto ng bagyo dito sa Luzon, Central, Southern Tagalog, hanggang sa extreme Northern Luzon area na doon nanggagaling itong mga carrots, repolyo, mga highland vegetables na tinuturing. Pero meron naman tayo mapagkukunan yata sa Visayas, lalo na sa Mindanao, na mukhang marami-rami. Hindi ba pwedeng, ano bang sitwasyon? Kung sakali bang doon tayo kukuha ng isusupply sa Metro Manila, hindi naman yung pangmatagalan, Chairman, guro matagal ng 2 buwan dyan at may babalik naman agad, lalo na yung isda. Tama ka. Sa gulay, tama rin kayo, meron naman tayong alternative sources ng gulay. Ang lapod dyan sa Visayas, dyan po sa Canlaon City, Negros Oriental, at saka dyan po sa Dalagete, Cebu, yan po mga vegetable bowls. Yung mais, I think isang bayan sa lalawigan ng Iloilo, may mga corn, may nakalimutan ko na lang pero may mga cornfields din doon Opo. So dapat gawin natin mas maayos siguro yung sistema ng pagdadala ng mga gulay, mais at pati isda sa mga panahon na mayroon pong problema dito po sa Luzon, especially Metro Manila. So yung pong shipping, yung gastos po dyan, etc. Siguro dapat palakasin pa natin yung improvement ng ating logistics system. Opo, so ganoon po. Pero aminin din po natin, magkakaroon po ng epekto talaga itong mga bagyo sa supply at saka presyo po ng gulay. Sabi po siguro ng sibuyas. Kasi dito na lang sa Nueva Ecija, ang report sa akin maraming lugar po dito na talaga nasira po yung pananim nila pati po sa Pangasinan.
sa Bayambang, gawa nitong mga nakarang bagyo. Okay. So, but we have to improve the logistics system. Pero anong hinaing ng mga magsasaka? Lalo na itong sa halip na pagtugon sa pagtulong ay yung hindi nila mapoproduce ay idadaan sa importation. Anong reaction nila at ano ang gusto nila may tulong sa kanila, Chairman? Well, ang kwan po, inasan sana ng partner natin, anong gagawin ng gobyerno sa agad-agad para matulungan sila makabangon. Yung mga nakasiguro sa Karat Insurance Corporation, dapat agad-agad po sila. Mabigyan po na siguro. Tapos yung mga kailangan magkaroon ng binhi, access sa pataba, di ba, para makatanim muli, yun po dapat apurahin. Ngunit, kung may papakita rin ng papanan na kailangan din umangkat to fill in a temporary kakupusan sa supply, naintindihan naman po namin. Yung nga lang po, dapat may konsultasyon para hindi naman po susobra yung papasok na imported. Okay. Panghuli na lang, meron ba kayong mga nakausap recently sa sektor ng grupo ng mga mangingisda? Dahil talaga namang parang hindi nila mawari na yung kanilang pwedeng kunin, maaaring madelay lang dahil nasira yung mga bangkang pangisda. Sa halip na tiyakin na sila makapangingisda ng mabilis ng pamahalaan, mas gusto pa ng Department of Agriculture na mag-import din ng isda. Na alam naman natin, lalo na kung tayo mag-i-import sa China, karamihan niya sa isdang yan huli sa ating teritoryo. Chairman. Yun nga po dapat as I said kanina, dapat ang unang reaksyon paano natin mapalakas yung ating lokal na maputol ko lang kay Chairman kasi ang sitwasyon nila walang problema sa isda sa paligid ng ating exclusive economic zone, pero may mga mangingisda na nasira yung kanilang bangka. So sa halip daw na marinig na ilang bangka ang nasira dyan sa may Palawan, dyan sa may Zambales, dyan sa mga mangingisda sa Ilocos, ilang bangka ang nasira, magpapadala tayo para makapag-isa ng mabilis. Ang narinig hindi sila makapangisda kasi galing lang sa bagyo. So mag-import tayo. Yan nga po So parang nagiging kwan po. Palaasa po tayo palagi sa importasyon. Na delikado rin po yan kasi pagka nasarahan yung ating supply sources, patay tayo pagka yung local capacity natin na pagpatuloy po ng sarili produksyon ay hindi natin po talaga pinalalakas. Tama ba, Chairman? Malaking leksyon na laman natin ng pandemya. Habang nangyayari ang pandemya at pagkatapos ng pandemya, ang mga bansang mabilis na nakarecover, yung matibay yung kanilang production, yung self-reliance, self-sufficiency, pagdating sa agricultural product, pati sa ibang mga bagay, madali silang nakabawi. Yung mga bansa na lahat ay inaasa sa bili-import, talaga namang ilang taon pa bago nakarecover. Magandang lesson yung dapat na matutunan ng mga opisyal ng gobyerno dun sa experience natin na yun. Ano po, Chairman? Tama kayo, Ka-Orly. In fact, hindi lang po ito eleksyon ng pandemya, pati itong gera sa Ukraine at saka Russia. At saka yun, tumitindi ang tension sa iba't ibang mga dako ng mundo. Siyempre, precisely, hindi natin pwedeng iasa ang ating food security doon sa labas. Dapat patatagin natin ang sarili nating kapasidad. At tama kayo, Ka-Orly, meron naman tayo sapat na resources dito. Napapaligid tayo ng karagatan. So, walang ano pa bang kulang? Lahat ng biyaya ng Diyos binigay sa atin. Hindi lang natin alam linangin. Correct. Inaabuso pa, Chairman. Correct, Orly. So, dapat we must look more inwards. Yung ating tagong kayamanan, yung hidden wealth natin, nasa natin nasa bansa natin. Tama yung ating lupain at iba pang mga palaisdan, etc. Chairman, maraming salamat sa muling pagpapaunlak at sa susunod po ilang mga usapin at pangangailangan ng ating mga farm producers dapat na siguro pagtuunan ng pansin. Maraming salamat po, Chairman. At ingat po kayo palagi. Thank you din, Kauli, at thank you again sa inyong pagmamalasakit para po sa ating mga magsasaka at mga isda. Sa amin po pagpapasalamat. Thank you po sa inyo. Chairman ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated, si Chairman Leonardo, dating kalimpo ng Agriculture, Leonardo Montemayor, ang inyo pong napakinggan. Kilingan, walang pinoprotektahan.